Ang kanya pong pangalan ay si J. Ron. Pinadala niya po itong kanyang sulat sa page ng Pag-aralan Natin Ministry. Babasahin ko po muna ng tuloy-tuloy yung kanyang tanong, tapos ay saka po ako magdi-discuss, mga kapatid. Ang sabi po niya rito, good evening. Si Jesus po ba noong nandito sa lupa ay Diyos na may katawang tao? Tinawag po ng alagad na Panginoon ko at Diyos ko during sa pagkakatawang tao ni Jesus sa lupa. At hindi naman ito sinansala ni Jesus na huwag mong sabihin iyan na Diyos ako dahil 100% tao ako ngayon at hindi Diyos. Hindi naman po sinaway ni Jesus na ganon. So ito pong kanyang unang binanggit ho dito ay i-discuss ko mamaya yung salita na Panginoon ko at Diyos ko. Meron po kasing mga tutol dito at hindi po tinatanggap itong salitang ito. Meron pong mga iba't ibang argument, dati exclamation point, pero nag-upgrade sa huling debate ng Adventist laban sa INC ay absent daw si Tomas, kaya di niya alam. Ito po ay yung Juan 20:28. So itutuloy ko po muna ang karugtong niyang tanong kasi may punto nga naman, hindi naman sinaway ng Panginoon. Okay? Sabi po dito, yung Samaritana, alam ni Jesus na may 5 beses ng asawa. Diyos lang ang nakakabasa ng isip ng sinuman. Yung hangin, pinatigil niya noong kasama niya ang mga alagad sa paglalakbay sa dagat. Wala namang tao ang may kakayanang mag-utos sa hangin o pigilan, maliban kung Diyos ang gagawa. Kaya niyang bumuhay ng patay. Ang Diyos lamang ang nagkakaloob ng buhay, tulad ng pagbibigay buhay kay Adan at sa mga magtatagumpay, magkakamit ng buhay na walang hanggan. Tapos ito, at kung hindi siya, si Jesus Diyos, sa panahong na nasa lupa siya na may katawang tao, nangangahulugan po ba na dalawa na lang ang persona? Kasi kung sasabihin na hindi Diyos si Jesus, during na sa pagkakatawang tao niya sa lupa, nasaan ang isang persona sa Trinity na Diyos? Yan yun. Okay, ito na yung huling pahina. God, Father, nasa likas ng pagka-Diyos niya habang nasa lupa si Jesus sa pagkakatawang tao. Walang pagtatalo po doon. God, Holy Spirit, nasa likas ng pagka-Diyos habang nasa lupa si Jesus sa pagkakatawang tao nito. Walang pagtatalo po doon. God Son, nagkatawang tao. Kung hindi siya Diyos, habang siya ay nagkatawang tao dito sa lupa, nasaan ang ikatlong persona sa Trinity? Ayan. So, ang gagawin po natin mamaya, mga kapatid, ay kasi paniniwala naman niya ito, ang tanong lang talaga niya nandito sa dulo. Kung si Kristo ay hindi Diyos nung nandito sa lupa, nasaan yung ikatlong persona ng Trinity? So, ibig sabihin, yung kanyang mga unang salita ay tama naman, analysis, kanya po itong understanding at wala po tayong nakita doon. Kaya ang atin lang sentro na sasagutin ngayon, mga kapatid, ay nawala ba yung kanyang pagka-Diyos noong nandito po siya sa lupa? Ngayon, kung ating babalikan itong una, ay may binanggit po siya rito na sabi po dito, tinawag po ng alagad na Panginoon ko at Diyos ko during sa pagkakatawang tao ni Jesus sa lupa. At hindi naman ito sinansala ni Jesus na wag mong sabihin yan na Diyos ako. Yan. So ito, gusto ko po itong tutukan, gusto ko po itong pukusan at gusto ko po kasi ito yung gamitin natin. Yan, no? Kasi issue po itong pagtawag na Panginoon ko at Diyos ko. At marami po ang tutol dito, particular na yung kilalang samahan dito sa atin, yung Iglesia ni Cristo. At yung pong iba na mga hindi man INC pero hindi rin naniniwala sa yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya gagamitin ko po itong aklat na ito na Jesus as God. The New Testament use of Theos in reference to Jesus. Napakaganda pong libro ito, talagang isa pong kilalang scholar, itong si Maury Harris. Ito ang magpapatunay na hindi nga nawala ang pagka-Diyos ng ating Panginoon nung nagkatawang tao siya.
Kasi po, kapag natyak natin na yung tinutukoy doon ni Thomas, ito, pakilagay mo nga yung talata, yung Juan 20:28. Kapag napatunayan natin sa tulong po nitong isang kilala at mapagkakatiwalaang scholar, ibig sabihin, yung tanong ni Brother John Ron ay masasagot na, no? Kaya yun din pong ibang mga nagre-reason out, nagkikipag-argument na hindi Diyos si Kristo, masasagot na rin tulad po ni Ken Boss at Natoy Alinton at iba pa. Napakaganda po kasi ng exposition ni Moray Harris, mga kapatid. Kaya gusto ko po siyang i-share po sa atin. Ngayon, dito po sa kanyang aklat, mga kapatid, na ito ay babasahin ko po muna itong nasa John chapter 20 verse 28. Ang sabi dito, sumagot si Tomas at sa kanya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. So ito po, para sa mga Trinitarian, ay pinagtatanggol talaga na itong Panginoon ko at Diyos ko ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesus. Kaya natin ito tatalakayin para doon naman sa mga hindi naniniwala na ito ay iisang tinutukoy, walang iba kundi ng ating Panginoon, dahil sabi nila, yung Panginoon ko, si Kristo yan, at yung Diyos ko, yung Ama yan. So titingnan po natin ngayon, mga kapatid, at magbabasa ako mismo ng kinote ko mula po sa mga pahinan nitong aklat na ito na ating pong pagbabatayan. Ngayon, ito po yan, mga kapatid. No? Una ay pag-aralan po natin yung position of the passage in the book. Ang sabi po niya rito, the chapter of John 20:28 can be found in the chapter titled My God and My Lord, My Lord and My God. John 20:28, which is usually chapter 3 or chapter 4, depending on the edition. And typically begins on around page 73. So, kinote din niya na meron din explanation ito sa Wikipedia. Pero, yung buod nito ay nandun dito sa kanyang aklat, mga kapatid. So, kung titingnan natin, yung kapitulo na nitong ng John ay doon nga itong sentro ng ating pag-uusapan. So, itong position ng passage sa book, ibig sabihin, ito ang location o kinalalagyan ng ating pag-uusapan ngayon. Mga kapatid, ito pong talata na sinasabi po natin ay sisintro tayo doon sa address para masagot yung tanong na kung si Kristo ay nawala ang kanyang pagka-Diyos, hindi siya pwedeng tawagin at mali itong salitang ito na itukoy ni Juan sa kanya. Yun ang sikreto ho dun eh. Kaya ating ngayon sasagutin sa pagitan ng exegetical explanation sa talatang ito, ibigyan natin exposition po ito para masagot natin yung tanong. Okay, ngayon, yung pong layunin ng pahayag na ito ay narito sa kanyang mga explanation. Dito sa position ay pinapakita sa atin yung malinaw, klaro na pagkakabanggit. Ngayon, pupunta tayo dito sa pangalawa, yung tinatawag na purpose of analysis ni Moray Harris. Ano yung purpose? Ano yung layunin? Bakit niya binigyan ito ng malalim na explanation? Harris' purpose is to examine whether the New Testament uses the word Theos as a Christological title referring to Jesus as God, based on historical, grammatical, syntactical, and theological consideration. So, ang nais-ika ni Moray Harris ay kaya niya inimbestagahan o sinuri yung salitang Theos. Kaya ang title ho dito ay Jesus as God. The New Testament use of Theos in reference to Jesus. Ayan yan. So, yung titulo na Diyos ko, Panginoon ko at Diyos ko, pinatutunayan niya dito sa aklat niya ito na tumutukoy ito sa ating Panginoon. Ibig sabihin, para sa kanya, sa kanyang pag-aaral, nakita niyang maliwanag na ang Panginoon ko at Diyos ko ay walang duda. Si Jesus ang tinutukoy. Ito ay para sa kanya ay napakalinaw. Kaya para mapatunayan o mapabulaanan yung opinion na ito ay nagulat o kaya dalawa yung tinutukoy, ay meron pong 4 na batayan ayon sa kanyang pagsusuri, mga kapatid. At una ay
grammatical. Na kinuha po niya yung Greek word mismo na kung ating pong ipapaliwanag po ito, mga kapatid, kung babasahin po natin yung Greek niyan, apikrithe Thomas, hokorios mau kay hotheos mau. So, yan na yung nasa John 20:28. So, ang explanation niya, itinuturing niya na ang hokorios mau, yung nakikita po ni John, or hotheos, no? Hokorios, hotheos, Panginoon ko, hokorios mau, at hotheos mo, ibig sabihin, Panginoon ko at Diyos ko. Ito po ay merong definite article pareho. So, kung Greek ho ang titingnan natin, kasi kung titingnan natin sa Tagalog, wala yung definite article Panginoon ko at Diyos ko. At sa English naman, my Lord and my God, yun yung wala pa rin yung definite article. Pero sa Greek, mga kapatid, ay mayroong definite article. Ito po ay yung definite article na ho. Ito pong ho ay isang definite article sa Greek na masculine, nasa nominative case. Na ang kahulugan, kung ilalagyan dapat natin sa Tagalog, dapat may nakasulad dyan, ang Panginoon ko at ang Diyos ko, dapat ganon. So, dahil sa mas mahalaga na balikan, yung Greek, at pag may definite article, mga kapatid, pag may definite article sa Greek, ibig sabihin ay tiyak, no? Definite nga Tiyakan or tiniyak ni Tomas na patunayan niya sa sarili niya na yung kaharap niya ay Panginoon at Diyos. Yan. Kaya yung pong kanyang personal na pag-aangkin, Panginoon ko at Diyos ko ay tumutukoy sa iisang tao. Hindi katulad ng hilot ng iba na yung Panginoon ko kay Kristo at Diyos ko sa Ama. Pinaghihiwalay. At mamaya ay napakaganda ng kanyang explanation dito. So ayon sa kanya, hindi makatuwiran yung interpretation na iba, yung Lord, at yun ay tumutukoy kay Jesus, at yung God ay tumutukoy sa Ama. So ayon sa kanya, sa pag-aaral, kung gagamitin yung grammatical, contextual, at syntactical, hindi po ito makatuwiran. Manapa, ayon sa kanya, wala pong problema kung ang understanding base sa yung grammatical, contextual, at syntactical ay iisa po ang tinutukoy. Okay? So, ngayon, punta tayo dito sa historical. Ano po? Historical. Ano po yung kanyang explanation dito? Bakit nilagyan ng historical? So, sabi rito, according to Harris' study, the idea that exclamatory praise is merely admiration directed to the Father is incorrect. Yun. Kaya, ang sabi kasi nila, nagulat. Kaya, ang halimbawa pa nga ng mga kababayan natin pag binulaga ka niya, sisigaw ko ng, Panginoon ko. Hindi na ibig sabihin, Panginoon mo yung nanggulat. So, may mga ganyang palusot, Pero para kay Maury Harris, ito po ay incorrect, Kaya nga, according to, sabi niya, the idea that exclamatory praise is merely admiration, o ipaghanga, sa Ama ay mali. Instead, based on his analysis, this was a genuine confession by Thomas, who became convinced that it was truly Jesus standing before him, risen from the dead. So, ayon sa kanya, yung exclamatory, mga kapatid, ay mali na pinuri ni Tomas yung Ama dahil nga sa binuhay nito si Jesus. Ganon. Yun ko po ay incorrect. Manapayon sa kanya, ito po ay confession. Ito po ay genuine confession ni Tomas. Napatunayan niya kasi na yung kaharap niya, dahil nang matapos niyang hipuin, ay yun nga si Kristo na nabuhay mula sa patay. So ayon sa kanya, ay hindi po pwedeng patulan yung interpretation na nagulat o humanga si Tomas sa ginawa ng Ama ng pagbuhay sa ating Panginoon. Ang karugtong pa rito na kanyang sinabi, the text says answer him. Answered him. If we apply the concept of juxtaposition, or if we follow the juxtaposition of Lord and God, there is no doubt that this is a direct statement addressed to Jesus. Ayan. So, binanggit po rito, yun daw
sumagot siya, yung sinasabi po dyan, sumagot si Tomas. Yon, no? Thomas answered him. Sumagot si Jesus. Kung gagamitin daw ika natin yung juxtaposition o kung susundan natin ang pagjo-juxtapose sa Lord and God, ito ay walang duda na direktang pananalita kay Jesus. So ano ho ba yung juxtaposition? Ito po yung mga termino ng mga scholar. Kaya natututunan lang natin ito pag pinag-aaralan natin ang kanilang mga pinaghirapan na mga sulat, mga kapatid. So, what does juxtaposition mean? Juxtaposition means placing two things side by side in order to compare them or highlight their differences or similarities. Ayun yon. So, ito ikang juxtaposition, mga kapatid, ito ay yung pong pagbibigay ng kahulugan doon sa magkakasunod, pagkukumpara. Binibigyan ito ng highlight ang pwedeng pagkakaisa o pagkakapareho. So, paliwanag ko na mabuti yan mamaya. Halimbawa, ito, simple definition, example dito, juxtaposition is when you place two things next to each other, whether ideas, words, or images, to see how the contrast or connect. Ayan, yung juxtaposition ika, kaya kapag inilalagay mo ang dalawang bagay sa tabi ng isa, ibig sabihin, pinagsusunod mo ito. Halimbawa, mga idea, salita, o picture, upang makita kung paano sila nagkakaiba o nagkukonekta o nagkakapareho. So, ibig sabihin, ang juxtaposition ay pwedeng opposite, pwedeng magkapareho. Okay? So, magbibigay pa tayo ng example sa pangungusap nito. So, in literature, sabi rito, the joy, halimbawa ito juxtaposition ito. The joy of the child was placed in juxtaposition with the sadness of the old man to show the contrast of season in life. Yung kasayahan ng bata ay inilalagay sa pagkakatugma doon naman sa malungkot na matanda upang ipakita ang kaibahan ng panahon ng buhay. So, yung isang uri ng juxtaposition, isang masaya, isang malungkot. O ito pa. Pangalawa, in the Bible, the word, my Lord and my God, are used in juxtaposition to show that Jesus is both Lord and God. Two powerful titles referring to the same person. So, ibig sabihin po nga mga kapatid, ang juxtaposition pwedeng opposite, pwedeng magkatulad o iisang tinutukoy. Sa madaling salita, ito pong Juan 20:28 ay malabo. Pag in-apply natin ang juxtaposition dito, malabo na opposite yung Lord and God. Sa madaling salita, mas malinaw na sa pamagitan ng juxtaposition ay itong Lord and God ay iisang tinutukoy. At yung Lord, dalawang Lord at dalawang salita, Kurios, Theos, Lord and God, magkaibang salita, pero tumutukoy sa isa. Kasi kung ang una muna kasi titingnan yan, dapat opposite, juxtaposition din yon. Pero palibadi sa hindi opposite, ibig sabihin, magkatulad ito. Magkatulad ang meaning ng Lord and God, kasi lalo na pagka ang Lord ay capital L, yung Kurios, yung L-O-R-D. Pag Lord na all capital letters, God yan, mga kapatid. Pangalan kasi ng Diyos yon. So, juxtaposition, pasyado po ito, mga kapatid. Kaya, sabi po dito, dinutulungan siya ng, may mga talata pa Awit 34:23. So, tingnan po ninyo mga kapatid, yung, natandaan po siguro yung juxtaposition, Puntahan natin itong kasunod, yung theological significance. So, sa theological significance, mga kapatid, sabi namin dito, he considers John 20:28 as the climactic confession, the highest declaration of Christology after the resurrection, which returns to the theme of John 1:1. In the beginning was the Word,
and the Word was God. So, kung gagamitin natin yung theological significance nito, ang theological significance po nito, ayon sa kanya po mga kapatid, ginamit po niya rito yung climactic confession. Pag sinabing climactic confession, kung bakit niya ito ginamit, ito ay yung salitang climactic ay tumutukoy sa pinakamataas na punto o kasukdulan ng isang istorya or argument. Samantalang yung confession dito ay hindi tungkol sa pag-amin ng kasalanan, kundi isang matapat na pagpapahayag ng paniniwala na kanyang napatunayan. Ayun, ang ganda-ganda ho mga kapatid ng ibig sabihin. Kaya ginamit niya na ikinoconsider na ito yung John 20:28 as the climactic confession. Yung climactic confession, mga kapatid, ay ano daw po ang ibig sabihin? Ito yung pinakamataas or sukdulan ng isang istorya o argument. Na ibig sabihin, yung kanyang argument, ito na yung pinakamatinding salita. At yung confession, mga kapatid, ibig sabihin, ito ay ipinahayag niya yung kanyang buong paniniwala. So, ibig sabihin, hindi absent si Tomas, kundi ang tawag po nito ng mga scholar ay climactic confession. Diba? Ang ganda, mga kapatid. Kaya ibig sabihin, yung pong inusal ni Tomas dito, patungkol sa ating Panginoon ay ganito. Nung mapatunayan niya, nung isuot niya ang kanyang daliri, at na makita niya na yun talaga si Kristo. Iyon ang pinaka-sukdulang salita na kailangan niyang sabihin para doon sa nakaharap niya na kanyang napatunayan. At dinescribe niya ito sa pamamagitan ng salitang Panginoon ko at Diyos ko. Kaya hindi po ito nangangahulugan na nagulat siya. Kaya kapag sinabi na ito po ay sinasabi ng iba na absent, naku po, iyon ay climactic sa kababawan. Napakababaw po yun. Wala pong exegesis doon. Wala pong lalim. Napakababaw po mga kapatid. So, ang sabi ka dito, binanggit din niya mga kapatid yung the highest declaration of Christology after the resurrection. So ano pong ibig sabihin ni Maury Harris? The highest declaration of Christology after the resurrection. Yung Christology, mga kapatid, napakahalaga po ito. Kaya doon sa mga tumututol sa pagka-Diyos ni Kristo, kung hindi nyo naman alam yung Christology, sabi ng Bisaya, ay yung nagpatuga-tuga. Wag na. Alam po ang Christology. Pag sinabing Christology, ito ay pag-aaral tungkol sa pagkatao ng Panginoon at the same time, yung kanyang pagka-Diyos. Kasi nakakatuwa po ngayon yung mga nakikita ho natin. Hanggang sa pagkatao lang ang inalam nila. Hindi po nila pinag-aralan yung pagka-Diyos ni Kristo. Kaya, pag pinag-aralan ang Panginoon, meron bang Diyos na tinuli? Meron bang Diyos na nagutom, nauhaw, o umiyak, nanalangin? Ayun. Yun po ay pagkatao. Kaya, ang ating Panginoon, hindi po natin pwedeng tutulan. Meron po siyang dual nature. Pagiging tao, hindi pinagdidibatihan pag may talata na sinasabi na si Kristo ay tao. Sabi niya, ako'y tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Sa amin, hindi issue yun. Kasi yung ating Panginoon nagkatawang tao. Kaya lang ang tanong doon, bago siya nagkatawang tao, ano siya? Kasi yung salitang nagkatawang tao, hindi po pwedeng iukol mo sa tao na. Pag sinabing nagkatawang tao, ibig sabihin, hindi po siya dating tao. So nagkatawang tao ang ating Panginoon, ibig sabihin, kaya siya tao kasi nagkatawang tao. Pero bago siya nagkatawang tao, ano po siya mga kapatid? John 1:1 hanggang 3, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Nakita nyo? No? Doon sa talatang 1, tingnan nyo po, kung magpapakababaw tayo, magpapaka-technical, kasi, meron bang sa Biblia dalawa ang Diyos? Sagot natin, meron. Kung numerical yung pag-uusapan, kung hindi theological. Kaso, pag pinag-aralan natin yung pagka-Diyos, dapat theological, hindi literal, numerical. Kasi, dito sa talatang ito, yung berbo, Diyos. Tapos ito ay sumasa Diyos. So, iba yung pagka-Diyos ng berbo,
sa Diyos kung saan sumasa Diyos siya. O ilang Diyos yan? Dalawa. Kung numerical yung pag-uusapan. Pero theological po ito, kaya hindi natin sinasabi na dalawa ang Diyos dito. Pero may dalawang magkaibang tinutukoy po dito. Yung berbo at yung Diyos na sumasa kanya, yung berbo. Pareho silang tinatawag na Diyos. Talatang 2. Ito rin ng pasimulay, sumasa Diyos. O kita niyo na, yung berbo Diyos, wala pa, mula pa sa pasimula ay sumasa Diyos. Yung pong sinasabi na ito rin ng pasimulay, sumasa Diyos, ito po ay yung simula ng creation. Yung pasimula ng creation. Pero, kung babalikan ho natin yung John 1:1 sa King James, ang sabi po dun sa King James, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ito pong was, wala ho ito sa Tagalog. Nandoon ng pasimula, sumasa Diyos. Wala yung was. Pero, sa Greek, mahalaga po ito. Kasi yung salitang was ay meron po siyang panahon na nagdaan. So yung was, kung saan naroon na yung Diyos, wala po siyang pasimula. Kung papaano yung Diyos, Ama, na kasama niya, walang pasimula, ibig sabihin, mula sa walang pasimula, magkasama na sila ng Diyos. Kasama na niya yung berbo. Tapos, ang sabi doon, tingnan mo sa verse 2 ng King James, the same was in the beginning with God. Yan. Ngayon, bakit natin sinabi na yung beginning dito ay creation? Balikan natin yung Tagalog, sa talatang 3 tayo. Kasi pag hindi natin nalaman yung beginning niyan, parang may beginning sila pareho o may beginning yung verbo. Sa simula, doon pa lang, nung pasimula ng, may pinagsimulan nga siya. So sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa magitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So ibig sabihin, yung was dito, bago pa nagpasimula sa creation, kasama na siya ng Diyos. Kaya nga ang sabi ho rito, walang magagawa kung wala siya. Kaya yung was, yung existence niya ay from everlasting. Wala po talaga siyang pasimula. Okay? At hindi pwedeng magkaroon ng creation kung wala siya. Kasi yung iba, created lang daw. Pero dito, alinman sa lahat ng ginawa ay hindi magagawa kung wala siya. Kung created siya, hindi siya magagawa kung wala siya. Ibig sabihin, siya nga talaga ang dahilan kung bakit may creation. Nandoon siya, mga kapatid. Ngayon, itong verbo na ito, yun na yun. Tinutukoy. Sabi kasi ng iba, hindi, yan, panukala. Hindi po panukala yan eh. Hindi po panukala yan, mga kapatid. Kasi sa talatang 14, malinaw na, binabanggit po dito na yung verbo na yan. Anong nangyari? At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Nakita niyo po mga kapatid? So, nandun, may pre-existence siya. Mga kapatid, kaya yung Christology na ginamit dito ni Dr. Harris, mga kapatid, the highest declaration, sabi dito sa itong sa slide na ginagamit ko, the highest declaration of Christology after the resurrection, which returns to the theme of John 1:1, in the beginning, the Word, and the Word, and the beginning was the Word, and the Word was God. So, makikita po natin mga kapatid, pag pinag-alalan yung Christology, yung pong John 20:28, ito po'y climactic confession ni Thomas. Si Thomas ay isa sa alagad, mga kapatid, hindi po totoong pa-absent siya. Kung may absent man siya, mga kapatid, hindi ho ibig sabihin ay meron siyang hindi alam. Ito po ay isang ganap na deklarasyon or confession. Nung confession na ito ay hindi paghingi ng tawan o sisisi or paghingi ng kapatawaran, kundi ano po ang sabi dito ng confession, mga kapatid? Ito po ay pagpapahayag, no? Ito po ay ganap o katapatan o tapat na pagpapahayag o paniniwala. Kumbaga sinabi niya na, ito, totoo ka, ikaw nga ito. Ganon. So, ibig sabihin, ang inaamin doon ni Tomas, na ito pong kaharap niya, ito nga si Kristo. Kasi una doon siya nagda-doubt eh. Ito ba talaga yung Kristo? Sa madaling salita, nung mapatunayan niya na ito nga ito,
ay hindi doon lamang siya naniniwala na Diyos si Kristo. Naniniwala na siya dati, kaso lang, napatunayan niya na yung kaharap niya ay ito nga yung Panginoon. Sa madaling salita, yung kanyang pagbulalas ng salita ay, yun po ay tinatawag ang climactic confession. Hindi dahil sa doon lang siya naniniwala na Diyos si Kristo. Naniniwala na siya dati. Sa madaling salita, yung juxtaposition dito, magkaiba, Lord and God, pero iisang pinapatungkulan na tao. Kaya kung tatingnan po ninyo, kung i-syntax po ninyo yan, ay singular po yan. Hindi ho dalawa, hindi po plural ang, kung ipaparsing po ninyo yung John 20:28, wala pong plural dyan, kundi singular. Kaya kung pupunta tayo sa parsing, hindi rin po tatanab yan. So ayon kay Mori Harris, mga kapatid, habang lumalalim yung kwento ng Ebanghelyo ni Juan, unti-unting ipinakilala kung sino si Jesus. Bakit? Yung Book of John, siya lamang yung nag-mention na si Kristo ay Diyos. Yung iba yung focus, no? Si Lucas, yung story ng pagiging tao ng ating Panginoon. Si Mateo naman, yung genealogy niya. Yung kay John, nakafocus po siya sa deity, sa origin ng ating Panginoon. So, napakalinaw po mga kapatid. Ito ang sinasabi na pagkakataon sa Ebanghelyo kung saan yung taong si Tomas ay direktang uhayagan na tinawag niyang Diyos ang ating Panginoon. Doon sa iba kasing kapahayagan, wala tayong mababasang tinawag ni Mateo, Diyos, Panginoong Diyos. Wala. Si Marcos, wala rin. Si Lucas, wala rin. Pero si John, ni-record niya ang salita ni Tomas. Direktang tinawag na si Kristo ay Panginoon at Diyos. Kaya ito ang climax or tuktok ng pananampalataya. Ito yung pinakasukdulan ng pananampalataya. No? At so, nakita ko na po si Brother Gomer kaya hindi ko na patatagalin at gusto ko nang ibigay sa kanya yung kanyang mga susog tungkol dito bago natin balikan yung tanong na mamaya para i-review yung tanong. So, dito tayo sa pinasimulan kong bigyan ng explanation, Brother Gomer. Yan, maraming salamat, Brother Johnson. At tayo nagpapasalamat na tayo po ay umabot. By the way, gusto ko lang magdagdag, Brother Johnson, doon sa ating pinag-uusapan dyan sa 2028. In fairness naman, sa mga kaibigan nating INC, Brother Johnson, ay hindi ko pa narinig yung, bagamat alam natin na may mga gumagamit nga noong katwiran na yung Panginoon at Diyos ay magkaiba yung tinutukoy. Pero, aywan ko in fairness sa mga INC, hindi ko pa narinig na katwiran nila yan. Ang natatandaan natin na katwiran nila ay una ay yung palasak nga, yung nagulat. Brother Johnson, nagulat si Tomas. At yung huling, yung huling debate natin na nakita kay Brother Richard at yung isang pinakasikat nilang debatidor ay absent naman. Arguments nila na nagulat at absent si Tomas. Ay makikita po natin na talagang hindi siya makakalusot, Brother Johnson. Una, kung nagkamali man si Tomas nung tawagin niya ang Panginoon na Diyos, ay dapat nandun kaagad ang ating Panginoon na i-correct niya ito. Yeah. Kasi hindi niya po pwedeng pabayaan na si Tomas manatili doon sa paniniwala. Abay, hindi ho ganun kapabaya ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, noong nagkamali si Apostol Pedro, tinawag niya pang ang Satanas Brother Johnson. Kasi nagkamali si Apostol Pedro. Doon, mababasa natin yan doon sa 16 ng Mateo, sa talatang, umpisan siguro natin sa 21. Ano? Kasi dito, ang sabi ng ating Panginoon sa 21, mula ng mga panahong iyon ay nagpasimulang ipakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad na kinakailangan siya ay pumaroon sa Jerusalem, magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa ikatlong araw. So dito ipinapaliwanag ng Panginoon mismo. Tapos ang sagot ni Apostol Pedro sa 22, at inilayo siya ni Pedro, no? Sabi rito, kumbaga inakay niya ang ating Panginoon kung saan man. Inilayo niya at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na
nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Ito yung pahayag ni Apostol Pedro. Tapat ito nung sinabi ni Apostol Pedro, Brother Johnson. Kumbaga, wala man lang siyang iniisip na mali yung kanyang sinasabi. Subalit, ang sagot ng ating Panginoon, 23, ngunit lumingon siya at sinabi kay Pedro, layuan mo ako. Sabi niya, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. So makikita natin dito mga kapatid na hindi maaaring hindi ituwid ng ating Panginoong Jesucristo kung Mali. oo, na doon sa 20:28 na nung sabihin niya ay Diyos, ang ating Panginoon ay mali, aba hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya sasawayin at hindi niya itutuwid si Tomas, Brother Johnson. Yun lang dapat nating maintindihan. Ano? Katulad halimbawa, isa pa, doon sa Lucas 24:39, napagkamalan nila ang ating Panginoon nung nabuhay na maguli na multo. Oh, pinabayaan ba ng Panginoon na maniwala silang multo siya? Or ghost or espiritu? Hindi. Ikinorek sila ng ating Panginoon. Hindi. Nagmali kayo. Hindi ako multo. Kaya dito, mapapatunayan natin, Brother Johnson, na doon sa 20:28, maliwanag. Kaya nga dito nahihirapan yung mga, yung mga ministro Dahil verbatim na sinabi nga ni Tomas at napakaganda nga nung paliwanag nung yung scholar na binabanggit mo, yan, si Morris. Na talagang lalong na papatunayan na yung 20:28 talaga ay nagpapatunay na ang ating Panginoon ay Diyos po talaga siya. At doon naman sa Juan 1:1, Brother Johnson, alam din natin yung palusot nila dyan. Na ang palusot nila dyan ay palagay nga, ang plano. Plano daw ang ating Panginoon. Kaso, kung babasahin mo kasi, tingnan natin yung Juan 1:2. Tuloy natin yung 2. Tingnan po ninyo, ito rin ang pasimulay suma sa Diyos. Di naman sinabi dyan, ito rin ang pasimula ay plano ng Diyos. Tapos, pagdating sa 3, anong sabi? Ito yung nagpapatunay na hindi plano. Bakit? Kasi sabi niya, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Dito, medyo, sabi natin, medyo malabo pa. Pero doon sa pangalawang phrase, nasabi niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Abay, paano natin iintindihin ito mga kapatid? Anong sabi? Alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Magbibigay ako ng isang example, Brother Johnson. Halimbawa, sinabi ko na, hindi nag-umpisa yung programa hanggang wala si Brother Johnson. Ano yun? Plano lang si Brother Johnson? Hindi. Kahit na sabihin mo pang plano na siya ang speaker, halimbawa, Brother Johnson, ay sinabi hindi nag-umpisa yung programa hanggang hindi dumating. Kung wala si Brother Johnson, hindi mag-uumpisa ang programa. Ay nag-umpisa ang programa. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nandun ka na. Di ba ganun yun? So, hindi plano. Hindi plano ang ating Panginoon sa puntong ito, mga kapatid. Kasi, kung plano pa rin ang ating Panginoon dito, paano naman nagkaroon ng paglalang? Ang sabi dito, ang liwanag, alinman sa lahat ng ginawa, hindi ginawa kung wala siya. Anong ibig sabihin? Di nandun nga siya. Liwanag nandun siya Tapos sa talatang 10, ano pa sabi? Ilundag natin sa talatang 10. Siya ay nasa sanglibutan at ang sanglibutay ginawa sa pamamagitan niya. Yan talaga ang totoong sinasabi ni Apostol Juan, Brother Johnson. Kaya nga, hindi natin ito mapapasubalian. Yung sinasabi lang plano lang yan. Hindi ho sa plano. Okay? Hindi plano yung existence ng ating Panginoon. Pwede siguro yung plan of salvation, yun ang plano, Brother Johnson. Tama. Pero yung existence niya, yung kanyang existence, hindi ho plano. Bakit? Kasi nga, ang sabi doon sa talata, maliwanag, walang ginawa kung wala siya. Simple lang naman intindihin yun, Brother Johnson Dahil mayroong ginawa, anong ibig sabihin? Di nandun siya, hindi sa plano. Kaya nga, tama na ang ating Panginoon, before siya magkatawang tao, mayroon na siyang existence. At yun ay pinatunayan na nga natin kagabi, Brother Johnson. No? Ano sabi ng ating Panginoon? Balikan nga natin yung talata. Tingnan po ninyo. Sa Juan 6, ang talata ay 38. Ano sabi ng Panginoon dyan? Ito, verbatim ito, Brother Johnson Ang ating Panginoon ang nagsasalita. Ano sabi?
sapagkat bumaba ako mula sa langit. Abay, Brother Johnson, kapag ikaw na tao, alam ko, kilala ko yung nanay mo. Halimbawa, tapos sasabihin mo sa akin, bumaba ako galing sa langit. Anong itatawag ko sa iyo? Imagine ninyo mga kapatid, yung kapitbahay mong kilalang kilala mo mula nung lumaki. Ha? Nandun ka pa halimbawa nung ipanganak, Brother Johnson. Tapos, isang araw bigla niya sasabihin sa'yo, alam mo bang ako'y bumaba galing sa langit? Ayun ang multo. Ano sasabihin mo? O sige nga, wag mo naman sabihin na nung sabihin ng ating Panginoon siya nagbibiro. Ngayon, dahil nga doon, anong pumasok sa isip ng mga Hudyo? Tingnan po ninyo yung sagot ng mga Hudyo sa verse 42. Sabi ng mga Hudyo, kanilang sinabi, hindi ba ito'y si Jesus? Ang anak ni Jose, na nakikilala natin ang kanyang ama at ina. Paano nga sinasabi niya ako'y bumabang galing langit? Nakita nyo ito mga kapatid. Ngayon, hindi lang ito ang pangyayari dyan. Dinagdagan pa ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo sa talatang 60. Ano sabi ng Panginoon po dyan? Marami nga sa kanyang mga alagad, nang kanilang marinig ito ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Ito yung sinabi niya na, kung hindi nyo iinumin ng aking dugo, kung hindi nyo kakain ng aking laman, wala kayong buhay. Ang sabi ng mga alagad, matigas ang pananalitang ito. Sinong makakatanggap? Sinong makakarinig noon? Verse 61. Ano sabi ng Panginoon? Datapat pagkaalam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, sa kanila sinabi, ito bagay nakapagpapatisod sa inyo? Sabi ng Panginoon. Tapos sa verse 62, ano sabi niya? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? Nako, dinagdagan pa. Malabo pa ba ito? Ang ating Panginoon mismo ang nagsasalita. Sinungaling ba ang Panginoon dito? Sa kanila, lalabas na gano'n. So, kung titingnan po natin, yung sinasabi ng ating Apostol Juan, dos Juan 1:1, balikan nga natin. Ano sabi ni Apostol Juan sa Juan 1:1? Sabi niya, nang pasimula siya ang berbo at ang berbo'y sumasa Diyos. Yan ang ibig sabihin. Kaya nga sabi ng Panginoon, ano nga kung makita nyo, yung anak ng tao umaakyat, kung saan siya naroon noong una. Ako'y bumabang mula sa langit. Wala na hong malabo dyan sa mga salita na yan. Kaya nga, kagabi nagsasabi na yung nadaya daw, Brother Johnson, kung tayo may nababasa na ang ating Panginoong Jesucristo'y bumaba galing sa langit. So, totoo yung sinasabi niya na ang kanyang existence ay hindi nagmula kay Maria. Yon. Bakit? Kasi nga, ang sabi niya sa Lucas 7:28, tingnan po ninyo yung pagkakadugtong-dugtong nito. Kumbaga, pagtatahiin mo lang, pagtatagniin mo lang Bakit sinabi ng Panginoon itong Lucas 7:28? Ano sabi sa Lucas 7:28? Sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae, ay walang dakila kaysa kay Juan. Bakit niya sinabi ito? Kasi alam ng ating Panginoon na hindi yung pagkapanganak ni Maria sa kanya ang kanyang existence. Yan ho yung maliwanag dyan mga kapatid. No? Kaya sabi niya, gayon may, ang lalong maliit. Sino ba yung pinakamaliit sa kaharian ng langit? Di mga anghel. Bagamat yung mga anghel, Brother Johnson, ay may mga ranggo-ranggo din yan sila. Ang sabi ng ating Panginoon, yung pinakamaliit doon sa kaharian ng langit ay lalong dakila kaysa kay Juan. Di lalong-lalo ng ating Panginoong Jesucristo Naman. na nanggaling sa sinapupunan ng Ama. Ang sabi ni Juan, 1:18. Saan ba galing ang Panginoon? Ang problema lang dito, yun, ininterpret naman nila sa matres daw galing. Satyan. Yan yung Brother Johnson, ipinanganak, gumanon pa With action With action pa si Soriano Pinanganak. Kasi ito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Ang ibig sabihin nito, Brother Johnson, bago siya nagkatawang tao, galing siya sa langit, kapiling siya ng Ama. Yon. Yan ang dapat nating maintindihan dyan. Kaya tama si Tomas nung sabihin ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi ikinurik ng ating Panginoon kasi tama naman yung sinabi ni Tomas talaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y nakita mo, ay sumampalataya ka. Yun ang maliwanag. Yung pahayag ni Tomas ay tama. Pagpapahayag ito na siya'y sumasampalataya. Kasi nagdududa si Tomas
ay nung makita niya ang Panginoon, ayun, Panginoon ko at Diyos ko. Ang sabi ng ating Panginoon, mapalad ang hindi nangakakita, gayon may nagsisisampalataya. Yun. So, ang mapalad dito, Brother Johnson, ay yung nananampalataya na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos. Ayan po yan. Maraming salamat. Okay, thank you. So, bigyan lang po natin ng ipalis lang po natin ito dahil nga sa meron din mga kapatid natin sa panampalataya na hindi gaanong kabisado po ito. Sa ating pong fundamental beliefs mga kapatid ay hindi po nawala yung pagka-Diyos ni Kristo. Kung meron po naniniwala dyan na nawala ang pagka-Diyos ni Kristo, dadabas nga dyan, dalawang persona yung Panginoon, isang tao, isang Diyos. Kasi kung nawala sa Kanya yon, persona rin yung pagka-Diyos, persona yung pagka-tao, dalawang persona. Kaya yung tanong tuloy, kung nawala sa Kanya, naasan yung Trinity, yung ikatlong persona ng pagka-Diyos dyan. So ito po, pakita ko lang ho dito mga kapatid, yung statement sa ating fundamental beliefs. Una muna, yung sa topic tungkol sa Trinity, ang sabi po dito sa Seventh Adventist Fundamental Beliefs number 2, there is one God, Father, Son, and Holy Spirit, a unity of three co-eternal persons. Tapos dito naman sa Fundamental Beliefs number 4, yung God the Son. Jesus Christ is God, the eternal Son. In His incarnation as Jesus Christ, He was and forever will be truly God and truly man. Kaya nga, may dalawa pong kalikasan ng ating Panginoon. Kaya dito si MC Trib Rulutan na nalilito. Kasi pag may nabasang tao, hindi Diyos. Yun po ang wala ang nagiging bias nga dito sa mga kaibigan po natin. Word for word, basahin mo, sinabi ni Jesus, Diyos ako. Word for word ba sinabi ni Kristo, hindi ako Diyos? Kaya nga binigyan natin ng exposition tong John 20:28 kasi ito yung direkta at napakaliwanag na kapahayagan ng word for word ay ang mga alagad ay naniniwala na si Kristo ay Diyos. Wala hong kumontra kay Tomas dito Kasi tingnan po ninyo, kung nawala ang pagka-Diyos sa pagkakatawang tao ni Kristo, kung humiwalay sa Kanya yon, mga kapatid, kasi dito malinaw, yung incarnation of Jesus Christ, He was and forever will be truly God and truly man. Pag itinuloy po ninyo yung nag-combine. Kasi kung hindi po nagsama, may problema. Unang problema, yung Trinity, may missing person. May missing person. Yan ang una. Pangalawa, yung salvation. Dahil kung tao lang yung namatay sa cross, ay hindi sapat yung kanyang hindi sapat ang kaligtasan. Dahil hindi makakapagligtas ang tao sa kapwa-tao. Ang makakapagligtas lang sa tao ay Diyos, mga kapatid. Kaya nga, yung Hebrews chapter 9 verse 14, basahin nga natin. Ganito ang ating mababasa mga kapatid. 9:14 ng Hebreo. Anong sabi diyan? Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Alam niyo po yung kamatayan ng ating Panginoon, bagaman pinagtatawanan si Pastor Ryan Martinez na yung ginamit niyang salita na walang nakapatay sa ating Panginoon. Pero kung titingnan po natin, tama po talaga yon. Kahit nasa mga writings ni Mrs. White, tama yon. Kasi yung plan of salvation, hindi po dahil may papatay kay Kristo, kundi naparito siya para i-offer yung kanyang buhay, mga kapatid. Kaya kahit sinaksak siya, buhay pa rin siya. Kung anong pambubugbog na ginawa siya, buhay pa rin. Pero nung ihabilin niya yung kanyang buhay sa Panginoon, saka siya namatay. Kaya nandun yung amazing love ng Diyos na talaga niyang ibinigay niya yung kanyang buhay. Sabi niya, inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. Yun ay maglilinis sa budhi na mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. Ibig sabihin, hindi talaga nawala yun kasi ang may kakayanan lang magligtas ay ang Diyos. Pangatlo, yung pagiging banal
Dahil kahit ang mga anghel ay sinasamba siya doon sa Hebreo 1:6 at tanging Diyos lamang ang karapat-dapat na sambahin. At ang Kolosas 2:9 ay malaking patunay din ito na hindi nawala sa kanya yung kanyang pagka-Diyos. Sabi po dito sa Kolosas 2:9, sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya yung ating pong fundamental beliefs biblically, yung Kolosas, naglangkwap, nagsanib yung tao at Diyos. Yung pagkatao niya hindi Diyos. Yung pagka-Diyos niya hindi tao. Kaya nga may dual nature. Iba yung pagkatao, iba yung Diyos, pero isang persona nagsama para tubusin ang tao. Kaya siya kailangan magkatawang tao kasi tao ang tutubusin. At kailangan Diyos ang magkakatawang tao kasi Diyos ang magliligtas at ang ililigtas tao. Kaya siya Diyos na nagkatawang tao. Ganon yung plan of salvation, mga kapatid. Napakaganda talaga ng plano ng pagtubos ng ating Panginoon.